Meron na raw 6 na Wake lugar up. sa Pilipinas na nasa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. Pag-usapan natin yan kasama si Mobile Journal Francis Orsio. Francis, good morning! Good morning, Angela and Angelo. Ayun. Okay, Francis, ano-anong lugar sa bansa yung nasa mentioned na state of calamity at sumatotal, gaano nga kalaki ang epekto ng El Nino dito sa agrikultura? Angelo, para dun sa mga lugar na nasa state of calamity na nga, kabilang dyan ang Bulalakaw at Mansalay sa may Oriental Mindoro, Looc, Magsaysay at San Jose sa Occidental Mindoro at sa may Mindanao, partikular sa Zamboanga City, sa Zamboanga del Sur. Sa kabuuan naman na damage and losses o yung kumbaga pinsala nitong El Nino sa agrikultura ay pumapalo na sa 1.75 billion pesos at apektado niyan yung nasa mahigit 30,000 magsasaka sa buong Pilipinas. And yung lawak naman ng mga lupaing na tinamaan itong tagtuyot ay nasa 32,000 hektarya na. Francis, kasi the other day, umulan, no? Medyo malakas na kasi yung Sunod-sunod ulan. na araw, umuulan. Oo, maulan eh. Tapos ngayon, medyo may mga ambon-ambon, no? So, ibig sabihin ba nito, Francis, humihina na yung epekto ng El Nino? At hanggang kailan ba yung peak ng El Nino, if ever? Angela, para doon sa peak ng El Nino, nararanasan na nga natin ito ngayon and inaasahan nga natin na magpapatuloy ito hanggang buwan ng Mayo, yung prolonged effect nitong El Nino. Pero sa ngayon nga, ay humihina na ito. Pero yung mga pag-ulan na naranasan natin ng mga nakalipas na araw ay dahil naman yan sa mga present weather system na nakaapekto sa ating bansa. Particularly itong northeast monsoon and easterlies, kasi hindi lang ito, halimbawa yung sa easterlies, hindi lang naman siya init ng panahon na dinadala niya sa ating bansa, pero dahil nga sa mataas na moisture content sa hangin at yung evaporation ng tubig na pumupunta sa ulap dahil dun sa humidity ay nagkakaroon ng pag-uungan ng mga ulap at ito naman yung nagpapaulan. Ganon din sa northeast monsoon na hindi lang malamig na panahon. But is it going to be, dagdag ko lang, is it going to be like this hanggang next week kasi Holy Week na? Dahil iba nagpaplano ng mga vacation din nila and of course yung pagpunta nila sa yung visita iglesia na gagawin. Yes, Angela. Yung sa northeast monsoon, sabi ng Pag-asa, kasi sa pakikipagpanayam natin sa kanila na itong nararanasan nating amihan ay posibleng huling ihip na ng amihan kasi nga base doon sa mga indicators ng Pag-asa para sa pagdedeklara ng warm dry season ay unti-unti na ngang nagsisimula. So asahan natin sa susunod na mga linggo, especially during the Holy Week, ay asahan natin yung mainit-init at maalinsangang panahon. Ayun, kasi Francis, pag umaga, nararamdaman pa rin natin, I think, high 20s, no? Pero sa afternoon, extreme na, Francis, minsan nagka-38, 37. Ngayon, given na hindi pa talaga officially, tama ba ako, or may correct me if I'm wrong, no? Officially tag-init, do we expect itong nararamnasan natin sa hapon na mas lalala pa after Holy Week, paangat na ng paangat yung temperatures natin? Yes, tama ka, Angelo. Hindi pa tayo nag-uumpisa sa official onset ng warm dry season at itong mga temperaturang nararanasan natin ay expectedly na tataas pa nga hanggang sa mga susunod na buwan, lalong-lalo na sa kasagsagan ng tag-init at sasabayan nga yan ng epekto ng El Nino. At kung nararanasan natin halimbawa ngayon yung nasa 37 or 36 degrees Celsius na temperature at more than 40 degrees na heat index, yung mga ganyang temperature mas mataas pa sa mga susunod na linggo. I'd like to ask lang, Francis, no? Kasi syempre magpipeak pa tayo. So habang tumataas ang temperature, usually ang tendency is nagbi-build ng energy, di ba? Yung sa mga weather systems natin. Therefore, does it follow na pagdating naman ng wet season at nagkaroon nga ng La Nina, mas malakas ang buhos sa ulan? Yes, tama ka dyan, Diego or Angelo, dahil nga nakita rin ng Pag-asa or ng World Meteorological Organization itong pwedeng pagsisimula ng La Nina sa susunod na quarter ng ating taon ay posible sa mga buwan na yan mas malalakas yung mararanasan nating pag-ulan. Halimbawa, ngayon may El Nino, mainit ang panahon, pero by August or sa mga following months niyan, posible yung malalakas na bagyo, mas maraming buhos ng ulan. Ay, ako, last question ko na lang, Francis. Di ba nag-issue na ng Pag-asa ng La Nina Watch, no? Anong status nito? Kasi just because daw may issue na bulletin na gano'n doesn't mean na darating daw ang La Nina. May official stance na ba ang Pag-asa regarding this?
Yes, Diego, that's right. Yung pag-declare ng pag-asa ng La Nina Watch ay hindi ibig sabihin ay 100% mag-i-start talaga yung La Nina kasi nasa 55% pa lang yung chance or probability na pwedeng mag-start yung La Nina. And nandun pa rin tayo sa, or hindi pa naro-rule out talaga na after the El Nino transition or yung pag-transition nga ng El Nino sa neutral condition ay automatic mag-i-start yung La Nina. So yun yung mga ilan pa sa pinag-aaralan at binabantayan ng pag-asa kung tataas ba yung chances or probability na magkakaroon ng La Nina in the coming months. Ayun. For the meantime, paghahandaan muna ni Diego yung summer. Maghanda ka na ng swimming trunks. Si Diego na nga. Si Diego na Maraming salamat sa iyo, Mobile Zone, Francis Orsio.